Hi guys, I am Coach. Welcome to my vlog. So nakita kami dito ni GM Bong Abinir. So maraming nakakilala sa kanya sa FMA. Medyo malaking pangalan si GM Bong Abinir sa FMA. So isa po ako sa fans niya. Lagi ko pinanood yung video niya nung nagsisimula pa lang ako. So I am very proud na na-meet ko po siya dito sa seminar po ni Sir Francis sa Pengkak Silat. So Master Bong, kayo po pala yung matagal ng practitioner ng silat. Kailan po kayo nag-start? Nag-start ako ng Pengkak Silat is around 1994. Tagal na pala. Patayan na. So, tapos sumali ako sa mga palaro. Naglaro din po kayo. So yung art nyo po, yung nakikita kong mga galaw nyo, hindi lang siya purong arnish, may halong silat na yun. Ever since naman talaga, bago namin tinatag yung Abinir Calis, sinabi na talaga na Filipino-Indonesian martial art talaga yung influence. Yes pala. Kaya pala maganda po yung mga execution. So ito pong silat, paano natin i-encourage naman yung iba nating mga practitioner na i-incorporate din yung silat? Kasi minsan, tayo mga Pilipino, ma-pride tayo eh. Ano po yung advantage natin makukuha naman sa silat? Although, yung iba, self-proclaim na mga FMA expert na po, di ba? Well, sa silat kasi, ang akala kasi nila parang imported martial arts in Indonesia, Malaysia. Pero actually, sa Mindanao meron eh. Opo. Marami doon ang practitioner ng silat. At for the longest time, wala pa dito yung mga Spaniards. Andyan yung mga nilalaro na yan. Andyan yung mga nagpa-practice na sila. So napakatagal na. Dala po talaga yan nila yan, di ba? Yes. So ang FMA ay dala lang din ng Indonesia at Malaysia nating mga may mga influence. Kaya para sa akin yung knowledge by combining yung Arnis, Kani, Skrima, tsaka Silat, napakagandang combination po, no? Dahil nagiging mas combative yung art. In a sense na kapag wala kang weapons, although meron naman tayo sa FMA, pero meron kasi sa art ng Pengkak Silat na talagang well-rounded when it comes to even yung ground fighting. So meron din ang silat ito. So iba lang meron din pala. Yes, kaya maganda siya dahil andun yung punching, kicking, catching na nakikita rin natin sa sports eh. Kaya po. Ito lang yung kumbaga isang aspect ng Pengkak Silat na mas popular sa karamihan dahil may sport aspect ito. Itong Nusantara. Yes, ito sa napakalang sports sa Indonesia. So ngayon, ito yung grupo natin, yung Nusantara. So, kabilang tayo dun sa naging pinaka-instructor talaga sa Pengkak Silat. Yung founder nito, si the late Pendigan Muhammad Danimolyo at si Bapa Koong Mariono na dito po yan sa Pilipinas. Sila yung mga Indonesian talaga. Sila yung isa sa nag-create ng Nusantara. Si Pendigan Hadimolyo na naging coach din ng Philippine National Team. Ibig sabihin kayo po, matagal na kayo sa Nusantara. Matagal na. Okay. Kala ko silat lang as in. Ibig sabihin itong Nusantara, kasi ngayon ko lang siya kailan lang ba? Last 5 months ko na nakita sa Nusantara. Matagal na ako na na-certify ni Pendigan Hadimolyo at ni Bapa Koong Mariono. Since year 2002. Pero during that time, tago lang. Hindi ko siya, hindi pa in-expose Hindi ko in-expose dahil talagang ang concentration ko is yung Filipino martial arts. Pero ngayon dahil sa tulong nila Coach Grandmaster Francis at saka nila Grandmaster Aris Pataan, talagang ilan ako na rin. Expose na po namin. Kailangan ko rin tumulong. Kaya nga po. So, nasa right path pala tayo guys. Ang Pengkak Silat din naman talaga, kung tutusin, yan din talaga naman yung root ng FMA. So, nasa right path tayo. Salamat po, Master. Thank you. Thank you po sa interview.